So ito po, sunod mga kababayan. Si Saldico, mga kababayan, tukoy na yung kanyang bahay sa Paris, France. Sa Paris, France, tukoy na ang bahay ni Saldico. Doon daw sa may, saan ba yon? Mga kababayan dito nga, saan ba yon? Saldico, lumabas ka. Sige, subukan mong wag lumabas. Nawala si Saldico eh. Anuhin nga muna natin, hanapin natin si Saldico. Dito sa Bilyonaryo News yun eh. Saldico, ipapatawag ng executive judge, Gutesa, Marcoleta at Peking Notaryo. Ito mga kababayan, nasaan na ba si Saldico? Ito na. Tukoy na daw si Saldico kung saan nakatira. According sa Bilyonaryo News channel. Hanapin ko lang mga kababayan. Ito. Mga kababayan. New user get 8% May off ads lang. hotels. So Sezzle, my go-to buy now pay later app, they've got this new feature tatakba where you na can piso earn sign. Sezzle spend back. Saan piso Like I just sign? got 37 cents back per gallon Ito, of gas. Agila. You know the emotional vampire by paycheck? So Natunton ng Billionaire News Channel ang sinasabing nabiling bahay ni ako Bicol Part List Representative Zaldico sa Paris, France. Ang detalye sa exclusive Agenda Weekend Report. Minsan, Bilyonaryo News Channel, alam ko magaling kayo mag-research, no? Magaling kayo mangalap ng info. Pero kapag ang title ninyo ay Saldico, huwag nyo namang haluan na si Trixie Cruz naman ang nandito sa balita nyo. Tignan nyo Saldico, natuntun daw. Pero tignan nyo, si Trixie Cruz ang nandito. Ang ating Europe correspondent Dick Villanueva. Ito na. Mula sa Hague, bumiyahe sa Paris si Atty. Trixie Cruz Angeles. Anong kinalaman yan, Bilyonaryo News? Anong kinalaman yan kay Atty. Cruz Angeles sa pagkatunto ng bahay ni Saldico? Sige nga, tingnan ninyo. Ang balita nila, si Saldico natunton ang bahay. Pero ang tinalakay, si Atty. Trixie Cruz Angeles. Tingnan nyo. Usod na rin ang imbitasyon ng kanyang mga followers. Mainit naman siyang sinalubong ng mga kababayan na karamihan ay Duterte supporter. Dito natanong ang dating opisyal tungkol sa talamak na korupsyon sa Pilipinas at pagbibitiw ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor to the Independent Commission for Infrastructure. So, biglang nagpa-imbestiga ngayon si Presidente. Supposedly, after may kinonduct sila na inspection. So, biglang nagpaaral si PBBM na grupo ng mga abogado niya kung mayroong conflict of interest si Mayor Magalong. So, ibig sabihin, pinaiimbestigahan ni BBM yung investigador niya. So, nakaka-insulto na yun. Sabi ni Atty. Trixie Cruz, nakaka-insulto daw yun kay Magalong na biglang pinaimbestigahan ni PBBM si Magalong. Alam naman kasi ni PBBM noon pa, sinabi ko kasi sa kanya, PBBM, DDS yan si Magalong, huwag ka magtiwala dyan. Di yun, sumabit nga sa 110 million na tennis court sa Baguio. Kinampihan ng mga diskaya, okay daw. Di yung tinanggal ni PBBM. Buti na nga lang, sabi ko nga kay PBBM, Diyos ko, 3 buwan ko na sinabi yan sa'yo, PBBM, ngayon ka lang nakinig sa akin. Ayun, tinanggal. Diba? Sabi ni Trixie Cruz, pinagkatiwalaan mo, tapos, tinanggal mo. Hindi, ulitin ko, Atty. Trixie Cruz yung sinabi mong investigador, hindi po investigador si Magalong. Advisor lang po siya. I-clarify ko lang po, Atty. Cruz. Biglang nagpaaral si PBBM na grupo ng mga abogado niya kung mayroong conflict of interest si Mayor Magalong. So, ibig sabihin, pinaiimbestigahan ni BBM yung investigador niya. Hindi po siya investigador, Atty. Trixie Cruz. Advisor lang po siya. At higit sa lahat, hindi po siya member ng ICI. Advisor lang siya. Kasi una pa lang sinabi ni PBBM sa interview niya kay Vicky Morales, doon sa GMA News, hindi si PBBM magpasok ng miyembro ng independent commission niya na politiko. Ayaw niya yung may posisyon sa gobyerno kasi nga mag-conflict yung schedule.
Oh. Kinaklaro ko lang, Attorney Trixie, huwag ka magalit. Hindi po investigador si Magalong. Si Magalong lang po ang nag-investigador. Pero hindi po siya investigador, ang role niya, advisor lang po siya. Mga DDS ha, baka magkamali kayo. Mali na si Attorney Trixie. Itutolerate nyo pa. Inayos ko lang. Mabait yan si Attorney Trixie, kaibigan ko yan. So, nakaka-insulto na yun. Kasi in-appoint na niya, tapos pinagdududahan siya. Hindi po siya investigador. At hindi po siya in-appoint talaga na in-appoint. Ang ano lang doon, advice lang, advisor. Kumbaga, kung meron mang tawag dito, maitulong si Magalong or ituro si Magalong, yun ang advice niya. O sige, unahin niyo to kasi nakita ko dyan marami. Oh, hindi siya investigador. Inayos ko lang. At higit sa lahat si Magalong po ay DDS yan. Kung mayroon conflict of interest. Sa nangyaring welfare visit kay FRRD sa ICC Detention Center ng Embahada ng Pilipinas sa The Hague, Netherlands, Standard yung welfare check. Ginagawa talaga yan ng PFA tsaka in coordination with the PNP. Oh, ito, clarify niya. Oh, buti na lang, yung mga DDS na leksyonan. Oh, yun daw pagbisita ng ng PH Embassy kay Digong, standard daw talaga yan. Oh, mismo si Attorney Trixie Angeles nagsabi ha, mga DDS, huwag kayong bobo kasi bobo naman talaga kayo. Hindi na namin yan mabago. Oh, pero hindi kayo bungol ha, hindi kayo bulag. Standard na yan ng DFA o Department of Foreign Affairs na kung meron mang Pilipinong naipit na sa kagipitan, na kulong or anuman, standard na nila ang bumisita. Oh. Klaro? Hindi po si Trillanes membro ng DFA ha. Hindi po membro si Trillanes ng PH Embassy. Hindi po siya ang inutusan ni PBBM doon na pumunta. Department of Migrant Workers. Depende kung sino yung nakadetain. Pero kailangan coordinated yan with the lawyer. Lalong-lalo na kasi yung Philippine government, halos yun na yung prosecutor eh. Tumutulong sila sa prosecution. Ibig sabihin, kalaban yun. So, hindi pwedeng i-interview yung akusado ng kalaban. Lalo na wala yung lawyer. So, kahit sabihin kong welfare check, sabi ni Attorney Kaufman, baka nag-gather lang sila ng intel kasi meron silang application for dismissal. tungkol naman sa interim release ni FRRD, Hinihiling kasi si interim release. Yes po. So subject to conditions. Mag-impose ang ICC ng sarili nilang conditions, tinanggap na yun. Tapos yung isang requirement is may tumanggap na host country. So tumanggap na daw yun. Dati sinasabi nga ni Inday, several countries interesado, pero hindi nila binabanggit talaga which one. Yes po. Oh, kita ninyo mga kababayan. Oh, ang haba, diba? Oh, dito tayo. Tapos na yung kay Trixie Cruz. Dito tayo kay ano. Nila binabanggit talaga which one. Yes Si po. Trixie. Tapos ang nakalagay title, Saldico. Yung Philippine Yes. government Diba? para hindi siya makapunta doon. Oh. samantala, tukoy na ang di umano'y nabiling bahay ni Ako Bicol Party List Congressman Zaldico sa Paris. Ayon sa ating source, matatagpuan ito sa 31 Avenue Montang sa 8th District ng Paris. Hindi gaanong makita ang buong harap ng building dahil under renovation ng ground floor na butik ng isang kilalang brand. Oh, tukoy na daw ang nabiling bahay ni Saldico sa Paris. Take note mga kababayan. Ha? Sabihin ninyo sa akin ngayon na walang pera si Saldico. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, do you think hindi na yan advance na naisip ni Saldico na darating ang araw kapag nabisto tayo sa ating kabulastugan o kalukuhan, kailangan natin lumayas, kailangan natin lumipad, kailangan natin tumakbo. So anong unang gawin? Mag-ipon ng maraming pera, bumili ng bahay sa ibang bansa. 'Di ba? Oh, so tukoy na nga daw nasa 31 Street, no, sa may Paris, France. Oh. Hidden property ni Saldico, nasasabing nabiling bahay ni Saldico na tuntun sa Paris. 'Di ba? Mamirian, hello Ang po. nasabing Ate Ma'am avenue Susan. ay kilalang pasyalan ng mga turista dahil sa mga sikat na brands. Sa Max Mara. Max Mara daw eh. Oo, di ba? Mamirian and kay Ma'am Susan Vergara, hello po. Oh.
ang mahal ng bahay dyan sa Paris. Eh, ito, Max Mara mismo, mga kababayan, nasa mga ano daw ito dito mga royalty daw ito, mga nakatira dito, mga celebrity, mga artista. Ito nakatira ang mga kilala at mayayamang personalidad tulad ng royal family, politician at celebrities. Diyan daw nakatira ang mga sikat na artista, mga politician, at saka mga celebrities. Ayun, Ma'am Lily Tonini, nasa Max Mara Boutique po siya. Basta nasa 31 Street. Katukin ninyo, isa-isang pinto. Pag may lumabas niya na pandak, saldi ko yan. Nasa tapat din ng 31 Avenue Montana ang boutique ng world's most valuable luxury brand. Nasa dulo ng Avenue Montana ay ang panoramic view ng iconic Eiffel Tower na isang kanto lang ang pagitan sa Avenue George V na matatagpuan naman ang luxurious 4-star hotel na madalas tuluyan din ng pamilya ni Saldico at ang kanyang mga bisita. Dito pala sila Saldico madalas tumuloy. Isang kanto lang Eiffel Tower na. 'Di ba? Ayan na mga kababayan, dito sa may hotel na ang baba Bulgari. Ayan kita ninyo. Sana all, baka someday makapunta ako dito. Saldico ha. Kung gusto mo, kung kailangan mo Saldico, maghawak ng pera mo, bigay mo sa akin, punta ako diyan. Contact me and send me GCash. I will go to there and I will take your money and then you go to jail. Parang chabit at erap lang ba? Yeah? Kulong ka, akin pera mo, ako hawak pera mo. Pag nakalaya ka, ibalik ko sa'yo. Yeah? Ganun ba? Parang chabit at erap lang. Saldico, kung nangangailangan ka maghawak ng pera mo, ako, contact me. Just message me, send me GCash and I will follow you there. Yeah? I will go to there in Paris, France and I will take some photo ops or I'm going to pasyal there upstairs in the Eiffel Tower because I already came in out Eiffel Tower but in in Macau. There is Eiffel Tower in Macau. There is Atlantis. Yeah. So if you want to someone who take care your money, just call me. Yeah, and I will buy everything I want to buy because nakakulong ka na Di ba? So yun lang mga kababayan. Alam niyo, swerte siguro yung mapag-iwanan ni Saldico ng pera niya. Hindi pa naman pwedeng iiwan niya to sa pamilya niya kasi lahat naman yan, ma-asset ng pamilya niya. Kuklose lahat yan Kaya Saldico, kung gusto mo mapag-iwanan ng pera mo, paiwanan mo sa akin. Mahirap ako hanapin. Hindi ako mahahanap agad. Totoo yan. Bakit nila ako ikukulong? Hindi naman ako kasali. Yeah? Wala pang linaw kung nasa Paris si Saldico. Matapos lumutang ng isang flight, detail na siya ay nasa Spain kasama ang kanyang pamilya. Una na rin naglabas ng pahayag si Ko nitong nakaraang linggo na handa siyang umuwi para harapin ang mga ibinibintang na isyu sa kanya. Para sa Agenda Weekend, Dick Villanueva, Billionaire News Channel, Paris, France. Di ba? Ito na mga kababayan. May sabi pa dito, nilinaw ni Harry Roque na hindi daw nawala ng malay si Digong. Pero ang sabi ni Nicholas Kaufman, sinugod sa ospital, nasira daw ang utak na bagok. Ano ba talaga? Pakinggan muna natin saglit mga kababayan bago ako mag-end. Paano kaya mapapagawa ito? Ito nilinaw daw ni Harry Roque. Makakausap natin ngayon si former presidential spokesperson Harry Roque, kaugnay ng issue sa kalagayan ni dating President Rodrigo Duterte na nakapiit sa dahig. Magandang gabi, Attorney Harry. Yes, magandang gabi po, Pilipinas. Well, Attorney, sinabi ni Attorney Cristina Conti na hindi basta-basta ang pagbibigay ng medical records dahil kailangan nilang sumunod sa batas ng the Netherlands. Exempted din ba dito sa pag-obtain ng records ang pamilya? Well, hindi ko po alam dahil ako naman po ay hindi abogado dito sa Netherlands at hindi rin naman abogado si Cristina Conti. Pero ang aking pagkakaalam, nakakalap ako ng impormasyon siguro ng buwan ng Agosto galing sa isang empleyado ng detention facility na nahulog daw si Tatay Digong at tumama ang ulo sa sahig. At dahil dyan ay ilinabas at dinala sa ospital. At kung hindi ako nagkakamali, ito yung pagkakataon na nagkaroon nga ng ulat na linabas sa ICC si Tatay Digong at ang sabi ay for routine check. Ayan na naman. Sino pa paniwalaan natin? Si Harry Roque, nahulog si Digong, bumagok yung ulo.
Tapos kanina sa balita, natagpuan walang malay, nakabulagta, nakahiga. Paano ka mahulog? Anong umakyat si Digong sa kisame? Kasi ang sabi ni Roque, nahulog si Digong, nabagok yung ulo, tumama yung ulo. Ngayon, kanina, nakasabi na tagpuan sa higaan, nakahandusay, walang malay, unconscious. So, ibig sabihin, ano si Digong? May lahing butike? Sinaniba ng espiritu ng butike, umakyat sa kisame, tas bumagsak sa higaan lang, tas unconscious na. Ano ba talaga? Ano ba talaga? Kasi sa balita naman ni Kopman, iba. Si Digong daw, couple incidents daw, ilang beses na daw nabagok, natama daw ang ulo, merong tinatawag doon na brain, ano ba yon, whatsoever. Alam mo yung mga DDS, mahirap maniwala sa inyo eh. Iba-iba statement ni Roque. Ang kay Roque, nahulog, nabagok. Kay Kaufman naman, nabagok, na damage yung brain. Tapos, couple of incidents daw, paulit-ulit na daw yan ang nangyari. So, ano ba talaga? Tigil na nga natin yan, mga kababayan. Nakakabuang na yung mga yan. Oo. Sunod, balitaan nyo na lang kami, mga DDS, na patay na si Digong para okay na ang lahat. Paiba-iba kwento eh. Kanina natagpuan na unconscious, walang malay. Tapos ngayon natagpuan, nahulog daw, nabagok. Ano ba? Tapos pagdating kay Kopman, iba naman. Bahala kayo sa buhay ninyo, mga pangit. Balitaan nyo na lang kami pag namatay na si Digong para 40 days na lang hintayin at saka 1 year anniversary, tapos kwento na lang siya sa libro. Iba-iba kwento ninyo, mga DDS, putang ina nyo. Sumasakit yung bangs ko sa inyo. Oo. Balitaan nyo na lang kami pag namatay na para isang issue lang. Diyos ko. So yun lang po mga kababayan, RIP na lang advance. So yun lang mga kababayan, mag-ingat po kayo isang oras na po tayo mahigit. Huwag kalimutan mag-like. Ma'am Maria Felices, meron pong bahay ang mga Ataydi sa Paris. Yung jowa ni G. Cuenca, si Kylie Versosa, may may bahay din sa Paris, yaman, no? So, yun lang mga kababayan.